Isang patunay na in-demand sa Canada ang mga trades occupations ay ang katatapos lamang po na draw ng Express Entry kung saan ay 3,000 na mga trade persons po ang kanilang inimbita to apply for permanent residency dito sa Canada. Yung mga trades guys, yung mga trabahong tulad ng carpenter, plumber, machinist, welder, butcher, yung mga yan at iba pa. At ang mga yan po ay pwedeng mag-apply at maging immigrant right away or landed immigrant sa Canada. Kumbaga yung sa Pilipinas ay mga vocational courses po ang kinuha, ano? At ang trabaho ay trades. So yun ang ating pag-uusapan ngayon sa ating isa na namang video today. Hello everyone! Si Ate Menchi po ito and welcome back sa ating isa na namang episode ng Menchi's Philcan Life. Salamat sa inyo for always watching at salamat po sa mga nakasubscribe na. Kung hindi pa, just click the subscribe button, share, and like. At pwede rin kayong maging channel member, just click the join button. Thank you very much po sa inyo. At gusto ko nang pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you Nanette Lapira, Corazon Binene, kay Maynard Carino, Japons JFY Darters, kay Ariandel Malinaw, Marlo Quasay, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Let's go na po sa ating topic. Katatapos lang, April 2 of 2026. Actually, ito ang kaunahang draw ng Express Entry in the month of April. At buena mano ay para sa mga trades persons, trade category o trade occupations. Ito po ay isang kategorya sa Express Entry. Bukod ho sa 3 major na mga programa ng Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, at saka ang Skilled Trades ay meron pang 10 mga kategorya. No? At isa sa kategorya ay ang trade occupations. So, buena mano, in the month of April, ano ho. So, 3,000 katao po ang kanilang ipapadala for the PR application. Ho? PR application pa lang naman ito, pero napili na sila. Ibig sabihin, na-screen na po sila at pasado sila. Ang score, lowest score ay 477. Yan po yung CRS score. At mamaya, iisa-isahin ko sa inyo guys yung 25 na mga occupations. Ayan, 25 occupations na naroroon sa trades category. Baka isa ang inyong trabaho or occupation sa 25 na yon. In the meantime, gusto ko munang i-point out sa inyo guys na ang trade occupations ay isang priority ng Canada sa kasalukuyan. Bakit ito naging priority? Sapagkat ito ay kailangan. Ang mga skills na ito ay kailangan ng tawag po nila ay labor market. Kailangan po ng mga manggagawa. Yun ang ibig sabihin nun sa Canada. Kaya priority ang mga trades. So, ibig sabihin nito, mag-hire pa sila ng mga trades people at isang paraan para makapasok sa Canada is through direct na permanent residency. Ito pong Express Entry. Ano ho? So guys, ito ay direkta sa permanent residency. Pagbaba nyo rito, ay kayo ay landed immigrant. Hindi po ito work, hindi po ito temporary. Ito po ay permanente. So, anong nangyayari kapag kayo na-draw? Pagkatapos na sila ay ma-draw, guys, meron silang 60 days to apply for permanent residency. Ayan. Hindi natin sure kung yung 3,000 ay lahat ma-approve ang kanilang PR application. Basta ang importante ay nabigyan sila ng chance ang makapag-apply for the PR application. Ano ho? Yung iba, kumukuha sila ng consultant nila or lawyer nila para mag-ayos ng papeles. Yung iba naman, DIY, do it yourself. Kanya-kanyang diskarte. Ang importante sila yung naimbitahan na to the PR program. Alam niyo ba na nagkaroon ng pagbabago sa trades category lately? Ito lang pong nakalipas na February, ini-announce ng Immigration Minister na si Helena Diab na merong mga changes. At isa-isahin ko sa inyo yung mga changes. Marami pong nalungkot sa pagbabagong ito, guys. Okay, changes. Work experience ay ginawa pong 12 months. Dati 6 months, di ba? Work experience ninyo sa inyong occupation, kung saan man kayo naroon, nasa Pilipinas man kayo o nasa ibang bansa or nasa loob ng Canada, ang work experience should be 12 months or 1 year. So, anong impact daw nito? Maaari daw na magkaroon ng pag-unti yung mga qualified. Ano ho? At yun pong 12 months na yun or 1 year should be within the 3-year period bago kayo mag-apply. Ito ang isang masakit. Inalis po ang cook
Inalis po ang cook sa kategorya. Eliminated the largest group that previously dominated the trades draw. Nung pong bago inalis yung cook, guys, sila yung pinakamarami sa hanay ng mga nag-submit ng profile sa express entry ang mga cook. Ayan. So, actually, may mga ilan din tayong alam na mga nandito sa area natin na talaga nalungkot sila at naghanap sila ng ibang lugar na pupuntahan para ma-apply yung kanilang skill bilang cook. Another one ay ang chef. Magkaiba po sila ng NOC, guys. Ang cook ay NOC 63200. Ang chef naman ay NOC 62200. Isa pang pagbabago, guys, napadagdag ang butchers. Pero ang butcher na ito ay ang retail butcher. NOC code 63201. Yun. Ngayon ho kasi wala na rin pong kategorya yung agriculture. So ang natatangi na lamang pong trabaho na related to agriculture is butcher, isinama po sa trades. And here we go, guys. Atin na pong isa-isahin ang mga occupations. Baka kayo kasama rito, Okay. Babanggitin ko yung occupation tsaka ang NOC code at saka tier level. Guys, remember, ang tier level po ay yung ikalawang digit ng NOC. Halimbawa, itong babanggitin natin, construction managers. Ang NOC code niya ay 70010. So, yung ikalawang digit po ay 0. So, siya ay, ang kanyang tier level ay 0. Home building and renovation managers, 70011. So, that's tier 0. Machinist and machining and tooling inspectors, 72100. That's tier 2. Sheet metal workers, 72102. That's tier 2. Welders and related machine operators, 72106. Kayo ba yon? That's tier 2. Electricians except industrial and power system. Electricians po ang kanyang NOC code ay 72200. That's tier 2. Industrial electricians, 72201. That's tier 2. Plumbers. Plumbers po, ang kanyang NOC code ay 72300. That's tier 2. Gas fitters, 72302. That's tier 2. Carpenters, 72310. Tier 2. Cabinet makers, 72310. That's tier 2. Bricklayers, 72320. That's tier 2. Construction millwrights and industrial mechanics, 72400. That's tier 2. Heavy duty equipment mechanics, 72401. That's tier 2. Heating, refrigeration, and air conditioning mechanics. Yan po ay 72402. That's tier 2. Electrical mechanics, 72422. Tier 2. Water well drillers, 72501. Tier 2 rin. Other technical trades and related occupations, 72999. Tier 2. Ang construction estimator, 722303. That's tier 2. Concrete finishers, 73100. That's tier 3. Roofers and shinglers, 73110. That's tier 3. Painter and decorators, 73112. That's tier 3. Floor covering installers, 73113. That's tier 3. Contractors and supervisors, oil and gas drilling services, that's 82021. Tier 2. And last but not the least, butchers, retail and wholesale, NOC code 63201. Tier 3. Dalawang tier 0, tier 2, and tier 3. Okay, guys? Wala pong tier 4. So, hanggang tier 3. Kasama ho bang inyong occupation? Kung kasama, then you might be qualified for the express entry. Ngayon, ang tanong, ate, paano po ba mag-apply? How to apply po? Yun. Nabanggit ko na ho sa inyo, now 12 months ang required na number of yung length ng work experience nyo in that particular category. Ano ho?
At kailangan po ay alam nyo yung inyong NOC. Mga binanggit ko guys, importante yung NOC. Kasi po may listahan dito sa Canada ng bawat trabaho may NOC code. Nakalista po doon yung duties and responsibilities. Ayan. At dapat daw po'y ginagawa ninyo, tinatrabaho ninyo ang mga duties and responsibilities mostly. And then you must meet all the requirements of express entry. Mahaba po yun. Hindi ko na ho isa-isahin sa inyo. Ilalagay ko ang link sa description box. Basahin ninyo kung ano-ano yung mga requirements sa express entry. Most likely po, ang pangunahin ay English test. Mag-English test po kayo. At saka yung mga assessment ng inyong pinag-aralan. Kung kayo ay nag-aral ay sa labas ng Canada. Yung mga employment record ninyo. Siyempre, mga basic po employment record. Mga birth certificate. Mga ganyan yan ay kailangan po later on. What you will do is create your profile sa Express Entry Portal. At ang inyo pong profile doon ay bibigyan na po nila ng score. Kung kayo'y pasok sa score at kung kayo'y pasok sa kategorya, maaari kayong doon ma-invite. Katulad po ng 3,000 in-invite ngayon. So, yung iba guys ay kayang-kaya nilang mag-DIY. Sila lang ang gumagawa ng mga profile nila. Yung iba naman, sabi nila, bumabayad pa sila ng consultant. So, depende sa inyo guys kung papaano ninyo gawin ang inyong profile kung saan kayo mas komportable. Your profile will stay there for 12 months. Kapag hindi kayo na-invite for 12 months, pwede po ninyong i-activate uli for another 12 months. Yung iba nagpapataas ng score like kukuha uli ng English test, yung mga ganun ba You will learn more about it later on kapag kayo ay nagsimula na. Yan. So ito guys ay isang idea lang po na gusto kong i-share sa inyo kung paano makapunta sa Canada ngayon. Kasi alam naman natin ang mga work permit po napakailap. Mahirap po mag-apply ng mga work permit. At isang magandang idea ay ang mag-apply direkta sa permanent residency katulad po nitong express entry. At direkta po yan sa PR kung kayo ay mapipili o madodraw. Ayun. So, congratulations sa 3,000. Sana po merong kababayan tayong kasama. Sana may mga Pilipinong kasama sa 3,000 tradespersons na na-invite ngayon. At sana ang kanilang application for the PR ay ma-approve. Gaano katagal bago ma-approve ang PR application? Sa Express Entry po, ito po ang pinakamabilis. 6 months, 7 months, hindi ho lalampas ng mga ganyang mga buwan ay ma-approve kaagad kayo sa Express Entry. Yan po ang may pinakamabilis na approval processing time ang Express Entry. Thank you very much for watching. Sa inyo po na sana nakapagatid ako ng impormasyon. And kung kayo po nakasubscribe na, thank you very much. Kung hindi pa, please subscribe to my channel. You can also join and be a member of this channel. Thank you sa ating mga channel members. Thank you, Nanette Lapira, Corazon Binene, kay Maynard Carino, Jepons JFY Darters, kay Ariandel Malinaw, Marlo Quasay, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Paalam na muna sa ating Menchie from Toronto. Hanggang sa susunod. Bye everybody! Thanks for watching!